So shoutout nga pala sa may-ari ng Top Tier Athletics. Siya po yung official jersey ni Kapanalig Motor Rider. Ito, napakaganda nito mga kapanalig. Tamang tama yung sukat. Tapos ang ganda nung tela niya. Advisable po to pagka tag-init. Ito lang ngayon, medyo malamig. Hindi ko alam kung advisable ngayon, pero shoutout po sa Top Tier Athletics. Siya po yung tumahi ng ating damit. Sponsor po niya ito. So maraming salamat sa iyo, kaibigan. So nakakatuwa po dito sa may gilid ng airbase, no? Na eto, ang dami ko pong nakikitang nag-walking at nag-jogging. Ayan, no? Eto, madami po. Ang advantage po kasi dito ay napakahaba na rin ito, halos ilang kilometro, at safe po siya sa mga sasakyan kasi may bakod. Ang nakakadaan lang po talaga ay mga tao. Ayan, no, kita nyo, ang dami talaga nagwo-walking at nagja-jogging dito pagka ganitong hapon mga kapanalig. So pwede nyo pasyalan to. Dito po ito sa gilid ng airbase papuntang Mataas na Kahoy. Ayan mga kapanalig. So nagulat kayo bakit ako nag-vlog ngayong gabi o ngayong hapon? Kasi ngayon lang po tayo nakatayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ilang araw tayong hindi nakapag-vlog sapagkat natamaan tayo. Nagkaroon po tayo ng injury sa paa sa paglalaro ng basketball. Ayun, na-injure tayo. And almost, ito yung paa natin, almost 1 week po na hindi tayo makatayo. So kahapon medyo nakatayo na tayo, kaya ginawa ko na ng paraan upang makatayo at makapaglakad-lakad. Sa ngayon naman po, nakakalakad na tayo. Ang problema lang ay hindi pa ganun ka ganda yung lakad natin. May medyo masakit pa po. Hindi ko naman siya pilitin. Ito, nandito na po tayo sa bayan ng Mataas na Kahoy. So dito ko sinumula ng aking vlog dahil pupunta tayo ng bayan ng Balete. Puntahan natin ngayon yung Baywalk na tinatambayanan ng maraming mga mahihilig sa motor at mga nagpapalipas din po ng oras. Kaya tara, samahan niyo po ako. Pasyalan na natin tong lugar na to mga kapanalig. So nandito na po tayo papunta ng Balete. Ang lamig dito guys, sobra. Para tayong, alam mo yun, pumasok sa loob ng freezer. Dapat pala nag-jacket tayo eh. Hindi tayo nag-jacket. So ito yung problema. Malaking problema to mga kapanalig. Ang lamig, lalo na siguro pag uwi natin, no? Sigurado mamaya. Wow, yun, dito kasi sa area to, tanaw mo na yung Balete eh. Yun nga lang ay medyo abuti tayo ng gabi. Naimbitahan lang tayo ng isang tropa, pero hindi ko sinabi na pupunta tayo. Ang aking ginawa kasi ay hindi ako nag-commit sa kanila na pupunta nga ako. Kasi nga pinakiramdaman ko mga kapanalig yung paa natin, ano. Dahil kung sa tingin ko hindi pwede, eh hindi ako pupunta. Kaya kanina nung tumawag siya sa akin ay hindi ko kinonfirm na ako ay pupunta. Sabi ko, madali naman puntahan. Eh pupuntahan ko na lang kung sakaling may pagkakataon tayo. Kaya ito, napakalamig. Sana may abutan pa tayong footage sa maganda dun mga kapanalig. Ang gabi na, aray ko. So ito rin pala ang magiging first na vlog natin uli dito sa bayan ng Balete ngayong 2026. Hindi tayo malimit makapunta dito ngayon. Hindi gaya ng dati na
marami tayong mga tropa kasi, big bike gamit natin na pumupunta dito sa areang to. Syempre naging busy tayo dahil nung katulad nung vlog ko kahapon, yung tindahan natin hindi masyadong busy kasi wala tayong stock. Kaya nakakalabas tayo ngayon. Nakatutok po kasi si Kapanalig Motor Rider ngayon, mga kapanalig, sa negosyo. Sinasamantala natin yung pagkakataon, ano. And then kung may oras na kapareho nito, gumagawa tayo ng paraan upang makapuslit at makapag-vlog, at sa ganun mayroon din kayong mapanood na mga pictures, mga kapanalig. Sobrang lamig. Eto, malapit na tayo sa Ecology Park. Ecology Park sa Shercon, no? Ecology Park. So yung way po na to na dinaanan natin ay lalabas, ano, o dadaan dito sa Shercon. Kaya ayun, ang ganda rin ng tanawin doon, no? Doon tayo pupunta. So dito sa area to, hindi ko naisip na mag-jacket. Napakalamig nga pala kasi mataas po yung dinaanan nating area kanina, above sea level. Di ko lang alam kung ilan, pero mataas po siya compare sa, siguro sa Batangas, yung areang Lipa ang pinakamataas, no? Ito po dito sa may areang to. So ito yung Shercon. Ayan, no, Shercon. Parang ang hirap naman mag-swimming ngayon doon, no? Ang lamig. So tinanong ako ng mga kaibigan ko kung gusto ko raw po na mag-camping, bakit hindi daw ako mag-moto-camping. Hindi naman sa ayaw natin, pero wala pa tayong sapat na equipment para mag-moto-camping, mga kapanalig. At sa busy schedule rin natin ay hindi na natin magawa. Pero kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, ano, bakit hindi? Ang saya kaya ng moto-camping. So why not, no? Darating po siguro ang mga oras na magmo-moto camping rin tayo, kapareho ng iba nating mga kaibigan na nagmo-moto camping. Nakakatuwa po kasi ngayon, kasi ang dami po nag-switch na sa moto camping. So kung makikita nyo dito sa daan na to, dalawa po ito, isang kanan at saka isang kaliwa, no? So wala naman po pagkakaiba. Ito lang ay parang shortcut nila, pero mas matarik po dito sa areang to, mga kapanalig. Mas matalik dito compare doon sa kabila. Pero iisa rin, ayun, no? Yun yung pupuntahan natin, no? Ayun yung kabilang yun. So doon po tayo pupunta. Kung kita dito sa video, doon tayo pupunta, mga kapanalig. So kung mabibigyan rin po tayo ng pagkakataon na makapag-moto camping, no, gagawin din natin. Yun nga lang, ang nabibili pa lang natin ay mga lutuan at panluto. Ayun, ganun lang po. Kaya wala pa tayo ng mga tent. So napakarami pa, upuan, napakadami pa po ng mga things to be considered. Pero nag-iisip po tayo na balang araw ay makapag-moto camping tayo, kasi ang sarap po kasi ng pakiramdam kapag ka nakakapag-moto camping. Ang sarap po ng sa nature yung inaakap mo. Walang pollution, walang maraming kahalubilo, ikaw lang or yung mga kasama mo lang sa moto camping. So nakaka-relax po. Sabi nga, dapat kapag gagawa ka ng mga bagay-bagay, dapat ilalagay mo sa puso, no? Hindi po pwede na maggagaya ka lang. Kasi kung gagayahin mo lang, sigurado na hindi mo mararamdaman yung pinaka-essence nung ginagawa mo, mga kapanalig.
Kaya ako naman, feel ko naman siya. Yun nga lang, mga kakulangan pa sa kagamitan ang hindi natin bagay na magawa para may tuloy na natin yung mga plano natin pag moto camping. So eto na po, malapit na tayo. Andito na tayo sa crossing na kung saan sana ang ganda po ng karagatan. Ayan. Eto. Dito po tayo sa kanan. Eto guys. Ayun. So mga ilang minuto na lang ay nandun na tayo sa area. Pero hindi ko alam kung saang part sila tatambay yung mga kaibigan natin. Pero sabi sa gilid daw ng lawa. So tingnan natin, baka sakaling abutin natin. Pero kung hindi naman ay tuloy-tuloy lang tayo sa pag ikot sa mga area dito ng ganitong oras ng hapon, upang sa ganun din ay makita ninyo kung ano na ang ipinagbago ng Balete at gano'n ba kaganda ang Balete kapag ganitong gabi na. Ayan, siguro medyo lumalabo yung kuha ng video dahilan kasi na medyo gabi na po. Ayan, kita na rin dito. Malapit na po kasing lumubog yung araw, mga kapanalig. At ito yung isa sa siguro na binalag natin na nakita nyo sa akin. Ito, yung Kapusod ni Howie Severino. Ito yung tulay na na-vlog na rin natin. Ayan. Nawala na yung tinatambayan natin dito na isa eh. Meron tayong tinatambayan na yun, wala na, sarado na. Dati meron tayong tinatambayan dun eh. Ayos din yung Lomi. Eto na po, papadasok na tayo ng bayan ng Balete. Eto, pagkaahon po natin itong tulay na ito, ay makikita na natin yung poblasyon nila. Eto, Mosapiato Boat Club, El Lago. Ayan. Ayan no. Ayan no. Madami na rin tao dito pagka ganitong hapon. Ayan. So bago tayo pumunta doon sa kabila, dito muna tayo sa may pier dito na ginawa sa malapit para at least may makita rin natin kung anong improvement na. Buhay din pala to. Uy, mayroon pang suman. Mamaya siguro pagbalik baka makabili tayo. So eto, tingnan natin. Wow, ganda rin pala tumambay dito pagka ganitong lumulubog ang araw. Ang dami rin Ayan. So eto na yung dagat. So yan, dito tayo ngayon. Ang ganda. Sarap pa tumambay. Nakaka-relax dito. Ayan. So eto, lalakad lang tayo ng konti dito.
Narito po tayo ngayon sa ginagawang baywalk. So dito sa kabila, makikita nyo, ayan, sa kabilang side na yan, ginagawa na nila para maging tagusan yan. Papunta dun sa kabilang side na yan. Ang kagandahan ngayon, ito, yung mga tambak na mga bato. Yung mga bato na makikita ninyo ngayon, ayan. Oh. Kaya dadating po kasi yung oras, yung lahat ng gilid ng bundok na yan papunta doon sa kabilang side na yan ay magkakaroon ng connection hanggang doon sa may papuntang Tagaytay area. Kaya napakagandang bagay ito na mapansin natin at makita na kapag ito po ay natapos gawin, yan, yung mga kalsada na ginagawa na to, yung mga bato, siguradong ayos dito. Ayan o, kitang-kita nyo, no? Sarap pagpalipas ng gabi dito. Ito mga kapanalig, quality. Kung gusto mong mag-unwind, magpalamig paghapon at panoorin yung paglubog ng sikat ng araw, ayan, dito sa may kabila, dito lang po tayo pumunta sa Balete, no? Kasi malapit lang talaga ito sa lawak ng Pulkan Taal, yung kabila side na yan, nandun lang. Tapos yan po yung area na yan. Kasi yan, lawa na yan. Yun yung Mount Makulot, yung bundok na yun. Kaya malapit lang po dito sa area. Ang sarap pagmasdan, no? Nakaka-relax po siya na pagmasdan. Ito. So yan mga palalig, sana nagustuhan nyo yung pagtakbo natin dito lang madalian. Kumbaga hindi ko naman masyadong pinlano na pumunta. Nagkataon nga lang yung kabarkada natin at yung paa naman natin ay medyo okay na. Kaya tayo nakapunta dito. Pero pupunta ako doon sa kabilang side dahil ang sabi nila sa akin ay doon sila tatambay sa may kabilang side na yun. Tawagan ko lang mga panalig. So yan guys, gabi na. Pero may ilaw dito, no? Dito na yata ako, lipa na ang nakakasakop dito. So kung napanood nyo po yung vlog ko, and hopefully hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel Kapanalig Motorrider sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Ayan po, maliwanag dito sa may area to. Comment below kung saan po to. At dito ko na po siguro tatapusin ang vlog natin ngayong araw na ito. So ganda dito, maliwanag. Napakaganda ng ride natin ito. Maraming salamat, bye bye. More power po sa lahat ng mga tagapagtangkilik ng inyong Kapanalig Motorrider. Magandang hapon, magandang gabi, bye bye.